Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Yes, nasa Kotman channel na siya ngayon and marireview ko na kasi hindi ko na-review yung unang version nito na limited edition lang pala yun na wala din agad sa market. So ito na ngayon na si Note 30 VIP Racing Edition. Nagbabalik po si Note 30 VIP ngayon. Worth it ba siya? Ngayon may bago na siyang itsura. Well, kamusta naman kaya ito ngayong ilalatag natin siya sa aking detalyadong review. So yung bilis ng fingerprint. Kung interesado ka, let's start. So, unang-una sa lahat, ito muna ang kanyang specs para meron na kayong anticipation na nilalagay sa utak nyo. Yo, this is running on Android 13, XOS 13, MediaTek Dimensity 8056 nanometer po yan, and Mali G77 MC9, that's 9 cores na GPU at octa-core na CPU. Alright, 12GB RAM, LPDDR4X po yan. Ooh, performance mode sa RAM. And 256GB, 256GB ha? UFS 3.1. Okay, the rest of the detail, post nyo na lang para basahin. And tutuloy na tayo ngayon sa full review. Alright, unang-una, build and display. So, tour ko muna kayo saglit. I'm sure curious kayo. Malapit ang close-up shots muna tayo. So, sa ilalim niya is nandito po yung kanyang USB Type-C. Yun. Tapos speaker grill, main microphone, and 3.5mm jack. So, yes, pwede siyang lagyan ng wired na headphone. Saka na nandito yung kanyang power button, volume rocker. So, wala po dito ang fingerprint kasi nandito tayo sa in-display fingerprint po yan. Sa taas, nandito pa yung isa pang mic which is noise cancellation. And itong dalawang butas na to is, I think, the speaker grill din. Kasi base sa test ko, dual speaker siya. As in, 2 speakers talaga. And then dito naman sa kaliwa is ang kanyang SIM tray. Sa SIM tray po niya, supported po niya both dual SIM at saka meron din siyang slot. Teka, baliktad kasi ang niya, placement dito dapat. So yan, dual SIM. May nakalagay na po tayo na SIM card, that's dito SIM card, and then micro SD card slot sa ilalim. So, dual SIM plus micro SD card, dedicated micro SD card slot, meron po. And yes, supported po niya ang VoLTE. Dito SIM card, mayroon po tayong 4G calling or VoLTE. Another word for VoLTE is 4G calling. And mapapansin nyo, masyadong boxy type siya, ano? Talagang kung box sa box. Pero in fairness, smooth naman yung pagiging box niya. And hindi naman matalas yung pinakakanto. Or depende siguro kung saan ang comfort nyo. Pero yeah, I think kapag matagal to sa kamay mo, na lalo nag-gaming ka, masakit ito, ano? Itong kanto na to. Pero yan ang uso ngayon box type So, yeah, tsagain na lang. And of course, sa likod, ito na yung kanyang pinagmamalaki na designed by BMW or at least designed collaboratively with BMW. Alright? Yung likod niya is feeling ko leather talaga siya kasi parang leather finish siya. And pag pinupukpok siya, hindi naman siya tunog plastic. Not really sure pero possible talaga siya na leather talaga. Totoong leather. So, isa sa mga features niya na pinapakita sa marketing is yung may RGB daw na ilaw, kagaya rito. Yan, yung ilaw na yan. Yung tatlong ilaw na yan. Yung blue, light blue, tsaka red. Ito, yan. Laging pinapakita yan sa marketing. Pero, nung tinetest ko na siya, ito, punta tayo sa special function. Under settings, yun. And then, go for the backlight effect. Yes. And then, turn on mo siya, and then, turn on mo din lahat to. So, basically, iilaw lang daw siya kapag may incoming calls, notifications, charging, startup, and games. Okay? So, try natin sa, what do you call this? Sa charging. Sinetup ko na siya, wala talaga akong way para mapanatili siya or para mag-stay siya na naka-on. So, usually gagana lang siya kapag na ginawa natin yung isa sa mga nakita natin doon na pang turn on sa kanya. Yan. Biblink lang siya ng mga 2 to 3 seconds. Wala na. So basically, wala siyang switch on para mag-stay siya na naka-on, na nag-on. Siyempre, may mga user or mga buyer nito na binili dahil doon sa RGB na yun. But, turns out, nasaglit lang siya, nag-show lang siya kapag meron nitong mga sinabi rito base sa settings niya. Na yun, incoming calls, notification, charging, startup games. Try natin mag-games saglit para makipakita ko lang din sa inyo. Ito na yung games, hindi rin naman siya nailaw. May mga games na wala rin naman, hindi rin naman siya nagre-react sa games. So, basically, itong feature na RGB na to, gimmick. So please, for some of you na baka gustong bilhin ang phone na to para doon sa RGB na, yun lang ang reason nyo ma-disappoint kayo kasi hindi naman siya lagi nag-show up. And if it shows up, a few seconds lang, 2 to 3 seconds, wala na ulit, patay na siya ulit. So, would have been nice kung dito, tinry ko na even mag-play tayo.
See? Nasa kalagitnaan tayo na playing games. Wala rin naman. Di rin naman siya nailaw. Wala rin yung ilaw RGB niya. So yeah, this is just a gimmick. Pero in fairness naman, sa black and red accent niya, napakaganda nga niya tingnan actually. Ang sexy. Sa totoo lang, ang sexy tingnan. Pwedeng sa lalaki. Actually, good sa akin to yung ganitong design. Winner! Meron actually din version nito. Papakita ko na lang dyan sa screen yung orange leather din actually. Ang ganda rin. Tingnan nyo na lang yan. Yan. O, diba? Ang ganda. Best to sa, kahit actually pwede rin to sa panlalaki kahit pa paano eh. Pero best to sigurado sa mga pambabae. Mahilig sa ganitong kulay. Yes, so panlalaki itong itim, pambabae naman yung isa. Or both. Why not both? Pwede naman eh. Lipat naman tayo sa display. This is a 6.67 inch diagonally. AMOLED po yan. Full HD Plus, yes, 1080p with 120Hz screen refresh rate. Alright? So, kung titingnan nyo, bezels pa lang, symmetrical na symmetrical yan. Paikot yan. Ang gandang tingnan, pang premium na mukha ng, yung mukhang premium ni iPhone at saka ni Samsung. Talagang symmetrical na yan. Ang gandang tingnan, pag ganyan, di ba? Tapos kita nyo naman din, yung kanyang kulay is vibrant talaga kung sa vibrant. Popping and lively talaga yung kulay. Ito mo yung pagka-orange nito, ang ganda. Red talaga eh. So, buhay na buhay po ang kulay dito sa display na ito. Supported po niyang Widevine Level 1. Nice. So, makakapanood po kayo sa Netflix dito ng Full HD Plus. And even with HDR support. Sa multitouch naman, supported po niya hanggang 10. Woo! Yun, sa mga talagang gustong marami ang daliri. Hindi ko alam kung paano kayo naglalaro na may 10 daliri na nasa screen. And of course, sa touch sampling rate naman, syempre, importante ang touch sampling rate while gaming since ang chipset nito is for gaming. Touch sampling rate niya maximum is, nakikita ko hanggang 500 Hz. So, goods na goods for gaming. Not bad. Hindi siya 1,000 pero at least ang layo na po niyan sa 120Hz screen refresh rate. More than double. Okay, so mga around 4 times na responsive talaga yung touch sampling rate niya at 500 Hz. Very good tayo dyan sa part na yan. Sa display settings naman, pakita ko lang sa inyo saglit, nagustuhan ko dito meron siyang high brightness mode. Napag-alaman ko na kapag inactivate pa itong high brightness mode, kaya niya isupport hanggang 900 nits. That's 900 nits, pang flagship level na talaga na brightness po yan. Kasi sa Samsung at sa iPhone 1000 to 2000 brightness na. And bihira po tayo makakita sa Infinix, sa Infinix na brand, ng aabot ng 900. I think the best na brightness lang yata so far na dumaan sa akin sa channel dito with Infinix is around 500 nits. Yeah, so 900 nits is a big improvement, big jump po yun. Pwede siya sa tanghaling tapat kapag gamit nyo sa labas, outdoor. And of course, sa screen refresh rate, ang kinaganda rito, hindi na kayo mamumroblema sa settings. Kasi supported niya lahat. Halos 60, 90, 120 at saka auto. Iba kasi, di ba, 60 tapos diretso ng 120 agad. Or 60, kagaya sa Samsung ko, din diretso na agad sa auto, switch sa refresh rate na 120 Hz. Walang fixed na 90 or 120 sa Samsung. Baduy. Pero dito, 4 supported niya. Maumay kayo. So, siyempre, dito sa review, ilalagay natin yung best settings which is 120Hz screen refresh rate. As for the audio, pinakita ko na sa inyo kanina, is dual speaker po talaga siya. So, isa dito isa sa baba. And to give you an example, paparinig ko na lang sa inyo dito sa screen. Yun. So, ang sound quality naman niya actually is not bad. Overall, sound quality is good and loud. Malakas talaga ako sa malakas with some little bass. I think ko may konting bass siya na may pagmamalaki kasi medyo may pump eh. Good pagdating sa speakers niya. Meron din po siyang 3.5mm jack just in case na gusto niyo ng wired sound trip. And meron din siyang Bluetooth 5.1 para sa wireless naman na audio trip. Ngayon, punta naman tayo sa connectivity. Connectivity, this is a 5G smartphone. Supported din po nito ang 4G LTE, VoLTE, and VoNR or Voice over 5G. Pinakita ko na rin sa inyo kanina, SIM tray support niya is dual SIM plus microSD card. At meron siya actually sa settings dito. Gusto ko ipakita sa inyo. Maganda to eh. Dito sa SIM network and settings, under settings, meron siyang intelligent network optimization. Anong ginagawa ng intelligent network optimization? Pwede po niya kasi pagsamahin yung signal ng Wi-Fi at ng mobile data. And kaya din niya po mag-switch ng mabilisan between 4G and 5G in case na medyo unstable yung signal sa area na kung nasaan ka at gamit mo tong phone na to.
So, base sa test ko, goods na goods naman siya. Actually, hindi naman siya pumalya. I guess this is the best Infinix smartphone na dumaan sa akin na na-test ko in terms of mobile data na stability. Goods na rin siya. Hindi siya ganun kaganda kagaya sa iPhone, of course, or sa Samsung. Pero pwede nang asahan kahit paano. Of course, supported din niya ang Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz. And currently, I'm connected sa 5 GHz. With Wi-Fi 6 support din po ito. Actually, ang GPS accuracy naman niya is 2 meters. So, goods na goods po sa mga tropa nating riders yan o sa mga drivers natin na tropa na gumagamit po ng Google Maps or Waze. So, solid po kung pagdating sa accuracy itong unit na to. Nice. Ngayon, lipat na tayo sa camera. Dito actually medyo nagsashine siya talaga base sa test ko. Yung rear camera po nito is 108 megapixel. Okay? That's 108 megapixel. Yung dalawa naman is 2 megapixel lang. So, dalawang 2 megapixel na basura at isang 108 megapixel na main camera na talagang yun lang pwedeng asahan. Kamusta naman yung output ng 108 megapixel? Tingnan nyo na lang po. Para sa akin, ang ganda actually. And most of my shots, kinuha ko talaga low light. As in, madilim. Meron lang akong dim light sa likod ko. And kahit na ganun ang sitwasyon, ang ganda po ng sagap na ng ilaw and brightness. Para sa akin, solid tong camera na to pagdating sa mga pictures. Okay? Sa pictures. Sa front camera niya na 32 megapixel, not bad na rin actually. Solid din ang mga kuha kahit paano sa selfie and even with low light. So, goods na goods sa akin pagdating sa picture. Ulitin ko yung picture. Paglipat naman natin sa video recording. Sa video recording po, supported po niya sa front hanggang 2K resolution. 2K at 30 FPS. Yun. And sa likod naman, sa main camera, pwede tayo mag-switch. Main camera is kaya niya hanggang 4K at 30 FPS. Kung gusto niyo nag 60 FPS, meron man siyang 1080p at 60 FPS. Pero yun, kung yun ay kumukuha pa kayo ng 1080p sa panahon ngayon, which is okay naman kung social media nga lang naman. But if you want the best output, doon na kayo sa 4K at 30 FPS. Kaso nga lang, the problem is, yung EIS po niya is hindi ganun ka maaasahan. So, hindi siya, EIS lang kasi. So, electronic lang siya. Ibig sabihin, software lang nagdadala. Hindi siya, wala siyang hardware talaga or like OIS. So, in terms of video recording, good siya kung hindi kayo gagalaw, nakalagay sa tripod or any scenario na steady po yung kuha ng camera. But, if gagamitin nyo siya while moving, walking, running, or medyo shaky yung kinalalagyan nyo, like nasa kotse kayo, jeep, tricycle, medyo wonky siya, medyo wiggly yung kuha. So, doon lang yung medyo bumagsak siya sa part na yun. But overall, aside sa moving shots, maganda po ang kuha kung sa maganda. Ang ganda nung depth of field niya, maganda rin kahit pa paano yung separation ng background and foreground, okay din yung saturation, decente naman yung exposure. So, para sa akin, goods na goods naman yung camera. Except nga lang sa video part na moving nga lang talaga. Pero in fairness, impressive yung onboard mic niya. Kasi nga, meron siyang noise cancellation at hiwalay na main microphone. Maganda yung output actually, malakas. Para dun sa test ko, at least ang lakas nung, pakinggan nyo na lang din siguro sa test na kinuha ko. So, eto, low light tayo. Low light video lang tayo. Parang gusto ko lang to. Dito sa likod niya, sa rear camera, is meron siyang 4K resolution at 30 FPS. And, maganda sana, yung nga lang, wala nga siyang EIS or OIS. So, yun lang medyo let down. Pero, kung naka-steady yung kamay, like, steady natin, maganda yung kuha niya actually. Try natin lumipat ng focus kay Sanji. Whoop, yes. Maasahan yung lipat ng focus niya kapag gusto mo i-manual focus kung saan siya lilipat. Yan, touch mo lang. Kung saan mo gusto siya mag-focus, mabilis po siya mag-respond and maganda yung response niya actually. Goods. Maganda yung dynamic range niya kahit paano na low light pa lang po ito What if sa mismong sa maliwanag na sa araw with proper lighting sana. Pero okay na rin Gaganda, actually nagaganda lang ako sa tema sa kulay ngayon currently. So yeah, I like this. Kamusta rin ang audio o microphone? Astig, di ba? Kamusta? Okay ba? Hello, what's up? So, low light video tayo. Ang video nga pala niya sa front camera is 2K resolution. Yes. 2K resolution at 30 FPS nga lang. Pero okay na rin yan. And the best part, meron po siyang flash. May flash po siya. Ang galing. Papakita ko lang sa inyo para nakikita niyo yung view ko So, ayan siya yung mukha ko nasa loob ng rectangle, vertical rectangle, tapos may flash siya sa taas. May flash siya sa taas. Dual flash yan. Actually, nakita ko dual flash na ninag ko. So, okay din. Pang medyo madilim na lugar. Like this one, patay dito ang ilaw. Wala, kita niyo patay lahat ng ilaw. So, meron lang po tayo dim light dun sa gilid. Ayun. Yun lang yung dim light na yun. Doon lang ang liwanag na part. So, the rest of the room, medyo madilim, medyo dim. So, lumiliwanag, mukhang maliwanag.
Although pangit yung ano ko kasi sa flash ito na ilaw dapat dual tone na ginamit nilang flash dito kasi white ang ginamit nila masyado kaya medyo pangit yung skin tone. Pangit naman talaga skin tone ko, but anyway, available po yung ganyan 2K resolution, may flash just in case na mag-video kayo sa madilim. Pwede na. So yun, overall this is a great camera system that only lacks video stabilization. Okay, ngayon, lipat tayo sa battery. So, kung napapansin nyo, lahat halos goods ang mga sinabi ko na positive, no? Dito naman tayo sa part na negative siya. So, yeah. Like I said, honest review po tayo. So, ito po papakita ko sa inyo. Sa kanyang PC Mark test. So, dati isang test lang ginagawa ko. And dami nagre-reklamo. So, ginawa ko dalawang uri ng test. Una, nung November 12, kinuhanan ko siya ng full volume and full brightness tapos naka-open ng mobile data and Wi-Fi. 6 hours and 37 minutes lang. That's actually bad base sa kung comparison lang sa ibang mga smartphone na test ko with full brightness din and full volume and naka-open yung internet. Ang baba po ng score na yan. Okay? So, kung heavy user kayo, lagi kayo nasa labas. Siyempre, pag nasa labas kayo, tanghaling tapat, kailangan nyo full brightness, di ba? Maliwanag ang screen. So, mabilis po siyang, hindi po siya maasahan pagdating sa pangmatagalan, ika nga. So, lipat tayo sa kabila. Lumipat naman ako sa half lang. Sa mga user dyan na light user, sa mga light user dyan, magre-reklamo, hindi naman laging full brightness ang gamit ko. Pues, ito rin po naman yung test para sa inyo. Ginawa ko naman po 50% brightness lang and 50% volume. Tapos, iniwan ko lang yung mobile data naka-open. Hindi ko na isinama yung Wi-Fi. So, nakakuha siya ng 8 hours and 36 minutes. Yan po ay malaking turn off. So, dapat, as usually kasi dapat, pag 50% lang yung brightness and volume, lalagpas to ng 10 hours, mahigit 10, 12 hours. Ayun yung average at least, 10 to 12 hours. But this one, 8 hours and 36 minutes kahit half brightness and half volume lang. That's not good. Okay? So, siguro ang problema rito is yung software optimization. Maybe, yun ang pinaka-usual na suspect kasi ni Infinix. Pangit ng software optimization. Kaya that's why yung battery is nagsasuffer. So, maybe they can fix that on future updates. Okay, but of course, gaya nga ng sabi ko before sa isang video ko, do not buy a smartphone dahil lang sa promise ng future. Kasi madalas hindi nila tinutupad yan or hindi nila na-fix. But like I said, pwede siguro nila ma-fix ito sa updates. Yun ay kung gagawin nila or tutuparin nila or fix nila kung balak lang naman nila. So yeah, battery, dun tayo medyo na-turn off sa kanya. Okay? So real talk, sensya na. Sa mga magre-reklamo dyan, ayun na, binigyan ko na ng dalawang test. Full brightness and half brightness na test. Alright, 5,000 mAh nga pala ang battery nito. Yan, with 68 watts wired charging and 50 watts wireless charging support. So, charging takes around 50 minutes. 50 minutes po bago po ma-full charge from 15% to 100% base sa test ko. Sa ilang beses ko siyang chinarge, yung talaga lumalabas, around 50 minutes talaga. Hindi naman laging saktong 50 minutes. Minsan, 45 minutes, minsan umabot ng 55 minutes. So, by average, that's 50 minutes. So, yun po. Doon lang ako medyo nadismaya sa battery na part. Ngayon, performance. Sa performance, lipat tayo kay Antutu. 660,074. Ganda ng score, no? Yan ay kung maasa talaga kayo sa Antutu. But actually, sa test ko rin naman, maganda naman actually yung ang output niya. Kinabahan kayo na, baka bagsak yung performance. No, don't worry. Maganda yung performance niya. Sa 660,000 sa Antutu score, sa CPU throttling test actually is humataw siya ng 327 gips. Ang lakas po yun. Sabi ko sa inyo, di ba, goods na ang isang smartphone actually pag 200 gips. That's 327,000. Kung performance sa performance lang din, goods na goods po yan. Pero yung test na yan ay nung unang araw dito. Okay? And that's only 15 minutes. Pero at least nakita ko yung potential na kaya niya pala mag 327,000. Lahas. Noong tinest ko na siya the next day ng 60 minutes straight, bumaba nga lang siya ng 233,000. At least yan yung average for 60 minutes. And kung mapapansin nyo, stability wise, nung unang test ko sa kanya, medyo bumagsak siya hanggang 65%, no? Pero dito, in fairness, nung 60 minutes na, nag-stabilize siya sa around 70%. And hindi na halos nagkaroon ng pula. Orange na lang and yellow. So, good yung stability niya pagdating sa performance. And speaking of stability, tinest din natin siya, of course, sa Wildlife Extreme Stress Test. Stability is 99.5%. At medyo kahit paano, decent din yung best loop score niya. Stability, 99.5%. So, good. So, chipset, okay na okay. Doon lang tayo nasira sa battery optimization ng software talaga. Pero performance, stable kung sa stable. Nice. Okay, ngayon, lipat na tayo sa mga games. So, sa Genshin Impact, nilaro ko siya as
Nakita ko default settings niya is medium settings with 30 FPS stable performance. Okay, pinakamataas na kanyang nakuhang temperature is around 42 degrees Celsius average. So solid naman kung sa solid. Actually, nagustuhan ko maglaro dito kasi at least hindi siya nag-frame drops. For at least mga tatlong mission na kinuha ko na nilaro ko. Kulang-kulang sa oras din yan. Pero tuloy-tuloy naman ako nag-game. Hindi porket na tapos na ako sa Genshin Impact, lumipat naman ako agad. Diretso na rin naman sa Call of Duty Mobile. Kaya po niya hanggang high graphics, very high FPS at 60 FPS stable. 41 degrees Celsius naman po ang average temperature. Goods din maglaro dito ng Call of Duty Mobile. Gyroscope, working din, gumagana. Solid din. Maganda ang gyroscope dito. Responsive. So, solid sa mga gumagamit dyan ng gyroscope sa Call of Duty Mobile. Sa Farlight 84, kaya niya hanggang HD sa graphics and very high at 60 FPS stable performance. Kung gusto nyo ng stable performance sa Farlight ha. Pero kung nag-shift kayo to extreme FPS, kaya naman niya actually hanggang 90 FPS. The problem is, nagpa-fluctuate siya pabalik sa 60 FPS during gameplay at lalo na kapag nagkakabanatan na kayo sa field. So, 60 to 90 FPS kung isa-set nyo siya sa extreme FPS. Pero I wouldn't recommend that since malakas naman sa battery yung ganong setup. I would recommend na mag-sticks lang kayo sa very high sa 60 FPS. Actually doon may enjoy nyo. Stable talaga siya most of the time. Hindi ko naman sinabing 100% of the time but most of the time 60 FPS. Minsan bumababa siya ng 40 pero sobrang bihira naman. So Farlight 84 goods. Pagdating naman po sa ML, super and ultra settings with 60 FPS stable. Stable po, 60 FPS dito, goods. So, mga Mobile Legends player dyan, 60 FPS, okay dito. 40 degrees Celsius lang, hindi siya nag-overheat sa ML. Magaan sa kanyang ML actually. So, I would recommend na kung ML player ka, ito, pwede naman siya. Sa Diablo Immortal, stable siya at high-end 30 FPS. So, Diablo Immortal player, 30 FPS lang po. Pero, you can set to 60 FPS, but you will get a fluctuating 40 to 45 FPS with 40 degrees Celsius. So, pwede kayo mag-60 FPS again. Pero, magpa-fluctuate nga lang siya. Makakaranas kayo ng fluctuation ng frame rates of around average 40 to 45 FPS. So, recommended ko, 30 FPS lang. Solid na rin naman kung gusto nyo matagal at stable na laro. Sa Asphalt naman, high settings, stable 60 FPS po. Kung naglalaro ko rin kayo ng racing, goods na goods. Sa Tower of Fantasy, saglit lang ako naglaro. Hindi naman kasi ako player nito. So, medium settings, napansin ko, best played in 30 FPS lang. So, medium settings, 30 FPS sa Tower of Fantasy. Bago tayo matapos, or bago tayo punta sa verdict, pakita ko lang muna sa inyo yung mga software na features niya rito sa kanyang settings. So, just in case na hindi ko nabanggit, meron po siyang bypass charging support. Ha, pagpunta kayo dito sa under settings, tapos hanapin nyo yung Power Marathon, itong Power Marathon na to, punta kayo dito sa charge, and then diretso po kayo dito, yun, makikita nyo, bypass charging, pwede nyo po enable ang bypass charging just in case na gusto nyo mas mapatagal yung buhay na inyong mga smartphone. Kaso nga lang, with bypass charging, medyo nalilimit nga lang yung, hindi usually nagpo-full charge pag bypass charging okay? Or mas mabagal mag-full charge. Pero ito, best lang to usually kapag syempre, gagamitin mo siya while gaming. So, i-activate nyo po siya for gaming lang. So, may bypass charging siya. Very good, very nice. Tapos meron din po siyang AI Smart Charge. Dito pa rin under charge na feature. Kapag kagabi, hindi po siya tuloy-tuloy mag-full charge. Parang ginaya nila yun sa iPhone. Sa iPhone kasi default na settings na yan na kapag gabi, pagka nag-pick up niya na yung lifestyle mo, kung ano oras ka tulog at gising, chinarge mo siya during tulog ka, mas matagal siya full charge para mapangalagaan niya yung battery. Meron siyang reverse wireless charging and reverse wired charging support din. So, kung gusto niyo gamitin ng smartphone na ito para i-charge ang ibang smartphone, may ganun siyang support, wireless charging at saka wired. Special function naman, yan po yung mga features na meron siya. Marami din yan. So, hindi ko siguro isa-isahin. Pero at least meron kayo makikita ganito. Ayan, may kids mode, magic ring, etc. Sa actions and gestures, I would recommend na i-turn on nyo tong tapping to wake para hindi nyo agad masira tong mga buttons. Recommended ko yan na i-activate nyo yan. Tapping wake, yung itatap nyo siya para mabuhay siya kapag naka-sleep mode. That way, mas mapapatagal nyo ang buhay ng mga buttons. Flip to mute, of course, kung ayaw nyo sagutin yung call pero hayaan nyo lang mag-ring. Highly recommended po yan. Lift to wake, yan. Pagpupulutin nyo yung smartphone, kusa siyang nagigising saglit. Just in case na gusto mo na siyang gamitin o gusto mo lang i-check, kung may notification, on nyo po yan. Maganda yan. So, yun yung mga features niya mostly. And then, kapag siguro nandito na kayo sa, itong binili nyo, I would recommend na tanggalin nyo lahat ng bloatware and para siguro mas mag-improve yung battery life since battery life ang issue nito. Ulipat na tayo sa verdict, yung pinaka final thoughts ko talaga rito. Itong Infinix Note 30 VIP is a great smartphone with premium design, no doubt. Walang duda daw sa part na yun. Great display, great speaker, solid speaker,
great connectivity, okay na okay ang accuracy ng GPS. Decent naman yung camera, actually, pwede nang malapit sa great actually. Great camera na rin kahit paano, wala lang OIS and EIS talaga na matino. The performance is quite impressive actually with good stability with continuous gameplay. So, continuous gameplay po yan. Nag-start ako ng 10 AM, nag-stop lang ako ng around 3 PM, then nag-continue ulit ako ng around 5 PM, tapos ako ng 7 PM. So, yun. Goods naman siya maghapon. Goods yung stability niya base sa test na lumabas. Sadly, yung nga lang talaga, the battery life and SOT or yung screen on time niya is questionable. Okay? Maybe with some tweak baka mag-improve, pero I wouldn't bet on it. Hindi ako masyadong kampante kahit na siguro bawasan niyo yung bloatware. Siguro makakatulong ng konti ang pagbawas ng bloatware, but nasa software talagang issue niyan dito sa XOS ni Infinix. Overall, I can say that this smartphone has great potential with the right user. Like those na hindi masyadong in demand or hindi naghahanap ng hardcore performance at better battery life. Like mga light user lang. Pwede to actually. Forma, pwede. Performance wise, goods na goods. For me, para sa akin lang naman for me, this smartphone would be fairly priced. Solid ang presyohan nito siguro kung around 12,000 to 15,000 pesos siya. Yes, hindi ko pa po kasi alam ang presyo nito. At the time na pinadala to sa akin and nire-review ko, hindi ko pa po alam kung magkano to. So, para sa akin, fair price ito around 12,000 to 15,000. Good sa akin to. But for gaming, this is not bad already. Okay na okay. Performance-wise, stability-wise ng performance, goods na goods po rito. So, I can say na pwede ko siya i-recommend. Basta naglalaro lang ang price niya around 12,000 to 15,000. Ikaw, sa tingin mo, sulit ba tong si Infinix Note 30 VIP? Sulit ba sa ito? Mabibili mo ba to? Iwan nyo na lang sa comment section yung mga opinion nyo dyan, idea, be positive lang. Kaya mag-comment tayo ng parang may pinag-aralan tayo, ha? So, yun. This is the Infinix Note 30 VIP ulit. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style na pagre-review, sana consider nyo po na mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.